Welcome back, coaches. So for today's video ay pag-aralan po natin kung paano mag-transfer ng pera from Binance to GCash. So kailangan po natin dito ang ating verified account or application ng Binance. At automatic na din po yung Binance P2P na naka-separate na apps. Siyempre po ay yung ating verified GCash account. So bago po ang lahat, kailangan po nating i-check kung magkano nga po ba yung balance natin sa ating Binance. So kung na-check na po natin, saka po tayo pumunta sa ating Binance P2P apps. Pagka-click po natin doon ay ito po ang ating makikita. Merong nakalagay na buy at merong sell. So click sell po tayo since kailangan po nating ibenta yung ating balance ng ating Binance. So sa mga first timer po, kailangan po nating i-click yung payment para po mailagay po natin yung ating GCash account. May mga options din po, but since magta-transfer po tayo through GCash, so GCash po yung ating i-click dyan. Then sa baba po ay makikita po natin yung confirm at i-click lang po natin yung confirm. But yung akin po ay nakaset up na po ito. So sa mga baguhan po, i-encode nyo lang po yung inyong GCash number dyan. And make sure na yung gagamitin yung GCash number ay talagang verified po siya para sigurado po na marireceive nyo po yung inyong pera. So, balik po tayo dito sa cell since yung sa akin po ay naka-encode na po yung aking GCash number. So, dito po ay may mga options po kung saan natin gustong ibenta. So, meron po silang different prices po or different rates. At may mga naka-indicate po sila kung magkano po yung limit. So, may mga limit po sila. Let's say, minimum limit nila is 500. Kailangan po natin yan i-check para alam po natin kung qualified ba yung ating amount or minimum amount, pasok ba dun sa nire-required nila. So since maliit lang naman yung balance ko, ay ang napili ko po ay kay Nicole. Kasi sa kanya may limit po siya na 500 pesos to 5,000 plus. So pasok po yung aking available balance. Then click sell po tayo dito. So ganito po yung lalabas. May option po tayo kung magkano nga po ba ang gusto nating ibenta. Kung gusto nyo po na buong pera nyo po doon sa Binance ay gusto nyo pong ibenta, pwede po nating i-click all. Or pwede din po natin i-type manually kung magkano nga po ba ang gusto natin. So once na ilagay na po natin kung magkano yung ibebenta natin, ay makikita din po natin kung magkano yung pinaka-total amount niya na marireceive natin sa ating GCash. By peso na po yan. Then click sell USDT. Then, click transfer. Kung kalalabasan niya, kailangan po natin mag-transfer ng ating spot wallet to funding. Then, itatype lang po natin dito kung magkano nga po ba yung amount. Then, click confirm transfer. Makikita po natin na may nakalagay po transfer successful. Then, click sell USDT. Click lang po natin yung finish. Ito po ay makikita po natin na may message po si buyer. Kung napapansin po natin sa taas po ay meron po siya nakalagay na order will be canceled and I think 30 minutes po ito. So kung hindi po natin na i-release yun ay makakancel po siya automatic. Bali magiging benefit po yan both buyer at sayo po na nagbebenta. Once nagbayad na po ang buyer ay ito po ang marireceive natin. At ayan po, nag-message na nga po si buyer na na-send niya na po sa aking GCash. So bago po natin i-release yan, ay kailangan po natin i-double check sa ating GCash kung talagang na-receive na nga po ba natin yung ating pera. In fairness naman po, Binance itself po ay nagre-remind naman po sa atin na kailangan po natin i-verify kung talagang na-receive na po natin. So click lang po natin yung X sa taas to exit. Click next. Then, i-click po natin yung finish and then payment receive. So, since na-receive na po natin yung pera, ay i-click po natin yung second option na I have received. Then, sa baba po ay nakalagay confirm release. Click lang po natin yon. So, dito po ay kailangan po natin i-verify na tayo po ang gumagawa ng transaction through passcase po. Yung passcase po ay depende po yan sa kung ano po yung nilagay nyo. Biometric or face verification, yan po ang ilalagay dyan. So once accepted na po yung ating passcase ay automatic po siya na mag-exit at mapupunta po tayo dun sa feedback.
pwede po tayong mag-send ng feedback sa application na Binance P2P po. Kung okay lang po sa inyo. Nasa atin naman po yan kasi hindi naman po ito obligado talaga na kailangan natin magbigay ng feedback. But since happy po ako sa application, kaya po nagbigay po ako ng feedback. So nasa atin na po yan. Optional po yan. Tatapusin na po natin yung ating feedback. At kung sa tingin nyo po ay nakakatulong po ang video na to, ay please paki-like na lang din po, comment at paki-share po sa mga alam nyo na nangangailangan po ng video na to. At dito po malalaman kung paano nga po ba ang step by step na pag-transfer ng ating Binance papunta po sa ating GCash. So sa last part po ay makikita po natin yung submit sa baba. Click lang po natin yan to submit. Yan po makikita po natin na naka-submit na po siya successfully. Lubos-lubusin na po natin yung ating feedback. Click positive and then okay. So kung ikaw po ay meron pa pong balance at gusto nyo pong mag-order ulit sa kanya, since nagustuhan nyo po yung buyer, pwede po kayong mag-order again or pwede po kayong magbenta ulit dun sa kanya. So ganyan lang po kabilis. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you! See you soon!